Hello mga tech enthusiast, ito naman tayo bumabalik. So ngayon may bago na naman akong gamay na kaalaman i-share sa inyo. This is about fixed LAN over IPsec for multiple VLANs using software suites. Dito sa aking lab, mayroon akong dalawang site, HQ and DR site. The goal of this setup is to extend the VLANs from HQ to DR. Kadalasan, use case ng ganitong setup ay para magkaroon ng backup ang mga server ng HQ sa DR. Sa setup na to, meron tayong 4 switch dito connected sa FortiGate 4.3 as routed port. Static route ay set din dito for internet access as well as the interVLAN para mag-usap yung mga host natin in every VLAN. For the core switch as well, nakatrunk din tayo papuntang FortiGate port 9 para mag-extend ng VLANs natin papuntang DR side. We do the same sa DR side natin. Meron tayong server switch dito na naka-trunk din. Ito. This is just to show the server VLAN segregation. Dito sa HQ, meron tayong tatlong servers. Sa VLAN 10 is a web server with IP 10.68.10.01 and another server here sa VLAN 20 with IP 10.68.20.108 and host PC lang sa VLAN 30 with IP 10.68.30.59. Sa DR naman, mayroon din tayong tatlong servers. Yung nasa VLAN 10 na web server, kung napansin nyo, ang IP is the same sa HQ but naka-off. This is just to show na backup ito na nasa HQ na web server. Later, makita natin na i-off natin kung nasa HQ and on naman natin yung dito sa DR. Okay, let's start. I will just walk through na lang ng ginawa kong configuration. Okay, pilan natin yung management natin. Ito tayo sa HQ site natin. Confirm lang natin yung mga interfaces natin. Or line natin yung sa 1. Dito meron tayo, ito na yung IP natin na 1.1 natin, 1.2 natin. So, for the 1.2, hindi natin nagsama to sa IPsec natin. So, 1.1 lang. So, yung sa 1. Ito yung IP there's IPsec tunnel IP. So, sa HQ is 10.68.5.1. Sa kabilang sa DR site naman sa 10.68.5.2. Ito yung naka-set na dyan. So, ito naman yung core to core. Ito yung connection natin. Core switch to FortiGate. So, dito meron tayong IP 10.11.30.41. So, sa core switch natin, meron tayo 10, 11, 30, 42. So, yan yung mga natin sa interface natin. Dito, tayo dito sa
static route. Okay, so dito natin para mayroong response from FortiGate yung internet access ni host. So dito nalagay tayo ng static route. So destination, ito yung mga para lahat na ng VLANs natin. So kasama na dito 10, 20, 30. So lagay na ako ng /16. Then yung sabi ko kanina yung IP natin doon sa port switch, which is the 10, 11, 30.42 para ito na yung naging gateway niya papasok na doon sa host natin. So this one naman, SD1, ito naman yung static route natin para magkaroon ng internet access yung mga host natin. So dito, try lang natin mayroong internet, ping, meron tayong internet na access tayo sa DNS. Okay. So, next natin is IPsec. Okay. So, sa IPsec tunnel, gumawa ako na IPsec tunnel name is IPsec to DR. Network is remote gateway, static IP address, 10.6.157.23. So ito yung remote gateway ni DR site. Then lalabas siya kay 11 port 1. Then dito naka-disable lang yung non-traversal disable. This is yan. For the authentication, phase 1 proposal is DES share 1. Then that the development groups is 40 and 5. So is authentication method, wizard key. Ito naglagay tayo na key natin ng wizard key. Kayo na ba naman kung ano gusto nyo. Dapat yung wizard key natin pala is kung ano yung lagay natin sa HQ, isin din yung lagay natin sa PR. Check na lang yan kung paano mag-set up ng IPsec. Then for the phase 2 selector, error tayo. For the phase 2 selector, ito lagyan ako ng all network for the subnets. Hindi naman tayong lagay dito ng specific subnets natin for every business. Then advance, so same lang din. Ano yung lagay ko sa phase 1 natin, encryption is DES, authentication is SHA 1. Then authorization check, and so for yun na yung IPsec configuration natin. So yung ginawa natin dun sa DR is the same lang din ng ganito na setup natin dito sa HQ. Yun. Then next is interface. Then dito naggawa tayo na VLAN. Yung VLAN set natin doon sa port 9.
paano magawa niyan, parang ganito lang. Example. So, example, for 9 as example, 40. Ilan? So, interface, port 9. Okay, lagay mo din sa'yo paano lagay mo yung name. Ilan ID, example, 4040. Yun. So, lagyan mo ng IP. Ganito na siya. Ito na ilalagay. Pwede mo lagyan ng IP. For sa VXLAN natin, walang IP dyan. Okay? So, yan lang. Separate. Next. So, punta ko sa VXLAN settings. So, sa VXLAN, ginawa sa CLI. Meron tayong tatlong VXLAN. VXLAN V10. Yun lang yung nakalagay, no? Na configuration. VXLAN V10 natin. Yun yung name. Tapos set sa interface na yung IPsec natin. Papuntang IPsec siya. Tapos yung remote IP, ito yung kita ko kanina sa inyo. Ito yung IPsec tunnel IP. So, ito siya. So, ito yung sa DR. Okay. Same din yan sa 20. So, yan. 30. After that, gumawa na ako ng super switch. So, super switch, ito. Dito, gumawa ko ng super switch na ito, dito. Tapos, select ako ng super switch. Tapos, interface. Yung ginawa kong VLAN, number ko dito. Tapos, yung VXLAN, number ko siya. So, paano gawin yan? Parang ganito lang. Interface. Super switch. Name dyan. Then, paano yung may members ko. Okay. So, since I have 3 VLANs, gumawa rin ako ng tatlong super switch. Okay. Yun. After that, gumawa ko ng firewall policy. So, yung firewall policy ko is allow firewall policy na ginawa ko is allow VXLAN over IPsec. Tapos yung interface ko dito is IPsec to IPsec. So, or source ko dito is all. Pwede naman specify natin yung ano yung segment dito. Ano natin yung segment ng ating mga VLANs. Then accept, of course, off na kasi naka-IPsec po tayo. Depende naman sa setup. Then, okay. So, ganun lang. So, itong setup na ginawa ko dito sa HQ site, it's the same na din sa ano yung sa ginawa ko din sa DR site.